At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang tumampok sa ating mga pahayag at social media ngayon. Maraming nag-aalala at naguguluhan dahil may mga kumakalat na balita tungkol sa posibleng pagkakakulong ni President Cotinho Norte Jr. Kaugnay ito ng isang investigasyon hinggil sa di umano'y malaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng isyong ito? Ayon sa mga report, isang malalimang investigasyon ang magsisimula hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang mga ahensya ng gobyerno ay magsasagawa ng audit at pagsusuri upang alamin kung may mga anomalya sa mga proyekto at transaksyon na naganap sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon sa mga eksperto, posibleng magkaroon ng legal na pananagutan ng Pangulo kung mapapatunayan ang mga paratang. Ang mga aligasyon ng pagnanakaw ay nakasentro sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga pondo ng gobyerno, pati na rin ang hindi malinaw na alokasyon ng mga proyekto sa mga lokal na gobyerno at mga ahensya. Ayon sa mga kritiko, may mga individual mula sa Administrasyong Marcos na pinaghihinala ang sangkot sa iligal na paggamit ng mga pondo o kaya naman sinimulan na ang mga hakbang upang tuklasin ang buong katotohanan. Sa kabila ng mga aligasyong ito, nagpahayag ang Malacanang ng kanilang pagnanais na maging tapat at transparent sa proseso ng investigasyon. Ayon kay Presidential Spokesperson, hindi nila pinapayagan ng anumang uri ng katiwalian sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasama ang mga ahensya ng gobyerno, sisiguraduhin nilang magkakaroon ng tamang proseso upang matukoy kung sino ang may pananagutan sa mga aligasyon. Patuloy na binabantayan ng mga mamamayan ang pag-usad ng investigasyon na ito. Kung magkakaroon nga ng legal na hakbang laban kay President Marcos, tiyak na ito ay magdudulot ng malaking epekto sa politika ng bansa. Huwag nating palalampasin ng mga susunod na kaganapan tungkol dito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ipatawag, hindi gusto pinatawag tayo dyan sa HUAD committee na yan, sa TRICOM na yan, para lahat tayo ikulong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ako po ay nasa Pilipinas, gurgur na ako katulad ni Percy Lapid, ni Ka Percy Lapid. Ito yung kapalit kapag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ito yung kapalit kapag nanindigan ka. Ito yung kapalit kapag in-expose mo yung jutang genimes na Jejimon na gobyerno ni Marcos Jr. Alright? Etong, kung paalala ko po muli sa inyo, ako ang pinakaunang biktima. Well, si Percy Lapid, dahil nagbuwi siya ng buhay. Alright? But October, di ba siya namatay? But in terms of panggigipit, pangkaso, pangharas, di ba, pananakot and everything, si Maharlika ang pinakaunang sinubukang sindakin ng mga kawatan, sindikato, smuggler, kidnapper na si Liza Tanas, na si Bangag Jr. At ngayon nga ay si Vice President Inday Sara at kayo na mga nanonood na pilit na ginugurgur yung ating malayang pananalita, malayang pagpapahayag, malayang ekspresyon na tayo ay sukang-suka sa mga jutang genimes na gobyerno ni Bangag. Nakakaawa ang mga Pilipino, nakakaawa kayo. Hindi po ito laban lang namin ng mga vloggers na nagsasalita, kundi laban ito ng bawat Pilipino. Kasi nga, kung ang Vice President na tumulong kung bakit naging presidente ang Bangag niyong presidente ngayon, na kung saan nangako ng budol, nakipagtandem sa mga Duterte para daw sa continuation ng pagbabago o pagpatuloy ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte, kasama na nga po yung war on D na yon o war on Polvoron. The problem, nabudol tayong lahat. Malaking pagkakamali ko, pagkakamali ni Inday, pagkakamali natin na sumuporta dito sa mga magnanakaw. Kaya nga, dapat isip natin na once na magnanakaw
always na magnanakaw. Na once na judictus benedictus, magugurgur na lang yan, di ba? Huling hininga na lang yan, judictus benedictus, once na evil, evil talaga yung mga yan. Now, let's talk about this. Recently, okay, I think unahin na natin si Inday Sara, no? Mga palangga, ito ay ganti ng mga jijimonyo kay Inday sa ating lahat. Panakot ito na hindi tayo na pwedeng magsalita, hindi tayo pwedeng mag-express, or else gugurgurin tayo, kakasuhan tayo. Sa Pilipinas kasi, mga kababayan, kapag ordinaryong tao ka, nagtatrabaho ka ng regular job mo, di ba? Tapos kakasuhan ka ng gobyerno, katulad ng mga buwaka ng inang yan. Well, talk about vloggers. Like yung mga vloggers are just, these people are just ordinary person like you na wala namang yaman niyang mga yan. Itong 37 vloggers like me, like lahat sila, MJ, hindi po kami mayaman na katulad ng mga buwaka ng inang kalaban namin sa Congress na kinakamal nila ang pera ninyo. So, para mapatahimik kami, para matakot kami, para wag na kami magsalita, wag na kami magbigay ng aming sentimiento, grievance and everything laban sa mga bangag, ay kakasuhan ka. Why? Number one, yun nga, yung tinatawag nating chilling effect na kung saan once na kinasuhan si Marlica, matatakot na ang ibang magsalita na vlogger kasi natakot dahil, gumastos, natakot na magurgur. Ganun yung gusto nilang sa inyo, iparamdam. Kaso nga, nanindigan ako, lumaban ako sa mga buwakan ng inang yan. Ulitin ko po uli, 4 cases filed ng mga Jutang Ginimes dito sa Amerika, 1 case dismissed, and I'm still continue fighting sa laban sa mga hinayupak na ito. So, eto ngayon ang ginagawa nila sa mga vloggers dyan kasi alam nila yan, walang pambayad sa abogado, walang pera, hindi ko naman sila yung lahat. I don't know, maybe they have friends, the lawyer, and everything. And thank you sa iyo, Spokes Roque, Attorney Harry Roque. Thank you, Attorney Glenn Chong, at sa iba pang mga abogado na tumutulong sa amin, especially sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi ako, I'm fighting on my own dito sa Jamaica na hindi nagpapasindak sa mga buwakan ng inang yan. At ngayon, ito na nga kay Inday Sara, aside from hindi na sila natuwa sa impeachment na ginawa nila dyan sa Congress, sa kabila ng na-i-expose natin dito dahil ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas, ay binayaran ng 100 to 150 million pesos ang bawat mga sindikatong pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara. Then, mga kababayan, ulitin natin, iparamdam natin at ipaalala natin sa ating mga palangga na gamitin ang inyong mga utak habang kayo o yung iba lang, hindi naman kayo mga palangga ko, na tuwang-tuwa dahil in-impeach nila si Inday Sara dahil kailangan daw panagutin na nagkaroon ng 125 million, tama ba numbers ko? Okay, medyo ngarag 125 million pesos na binibintang kay Inday Sara about CF or confidential fund, which is walang basihan, puro kasinungalingan dahil ito ay pupawang kagagawan ni Lisa Tanas, ni Bangag, para i-destroy ang isang Inday Sara Duterte. So kapalit ng pagiging Duterte niya, pagiging matapang, right? Kaya ngayon, eto gusto siyang talagang tumbahin o gurgurin. Di ba sinabi naman ni Inday Sara yan, di ba? Na talagang may banta sa buhay niya and even
yung kanyang mga security detail last year, di ba, pinagtatanggal yan. Si Lisa Tanas lahat ang may gawa niyan. Si Bangag, lahat yan sila magkakasapuan. Okay? Now, mga kababayan. So, etong mga ginagawa sa kanya na hindi na sila nakontento sa impeachment, which is, I doubt na yan ay mariremove nila ang isang Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, utos naman to ni Lisa Tanas, an hour ago, sabi ng balita, inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga umano'y banta niya kay na President Marcos, Bangag Marcos, first dugyot, first butod, first kidnapper, first smuggler, first tsoktsakeras, first jutang Ginemes na si Lisa Araneta Marcos. Okay, na sinakal niya ang kanyang unang Jonakis. Hindi pa natin alam kung Juhay pa ba o Tegi na yung kanyang anak ni Lisa Tanas na inanak niya kay Puno. Okay? Nanganak yan kay Puno nung siya ay nasa kolehiyo pa. Ayon sa ating puting as, yung buwaka ng inang kajok-jokan, kapokpokan to the highest level. Yan ay pag tinanong mo kung nasa na yung janak niya, dahil itinago siya ng mga madre nung siya ay najuntis. Pag tinanong mo kung nasa ng anak ni Lisa Kidnapper, ay sinakal daw niya. I know, hindi pa sinabi sinakal, sorry. Ay sinabi niya, she's gone or he's gone. I don't know kung she or he. You know? So, yung hinayupak na yan. Tuloy ko lang. Okay, dahil nga daw, yun na, inciting to sedition, laban kay Lisa Tanas. Dami na kasing pangalan, no? Pasensya na kayo. At kay Tambaluslos. So, ayon kay NBI Director, itong Julol na itong Santiago na ito, Jaime Santiago, naipasa na ang naturang reklamo sa Department of DOJ. O, siyempre, sino sa DOJ? Yung mga jutang Ginemes, yun nga, si Remulla. So, lahat ito mga kalaban ng bayan. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, kailan mapupuksa ang mga jutang Ginemes? Okay, tuloy. Matatandaang ipinasupina ng NBI ang bise para magpaliwanag hinggil sa mga naging pahayag niya. Nagugat ito sa pagbabanta ni Duterte, ni Vice President Inday Sara Duterte, na ipagurgur ang Pangulo, yun na nga, si Lisa Tanas at yung Tambaluslos, sakaling magurgur nila si Inday. So, yun. Sinampahan nila ng grave threat. Ulitin ko, it's the same thing, okay, na sinabi ni Lolo Trump dito na kapag may nangyari sa kanya, okay, yung particular na ano na yon, nasyon na yon, ay may inatasan din siya na not gurgurin, lipulin ang lahat ng mga taong yung natin banggitin ang kanilang bansa. But alam nyo yon. Good afternoon, Christy Lever. Alright. Yung comment niya, sige, babasahin natin lahat ng comment na yan. Mga palangga, paulit-ulit, napakarami ng mga abogadong nagpaliwanag, di ba, na nabanggit ni Inday Sara mga pananalitang yun dahil nga may threat sa buhay niya. Paano siya makakasuhan? Dahil kung sakali na siya ay gurgurin, ipagurgur ni Lisa Tanas ni Bangag Jr., doon pa lang magkakaroon ng krimen na paggugurgur. So, mauuna munang gagawa ng kahindik-hindik, karumal-dumal ang mga buwaka ng inang Adictus Benedictus na si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang kanyang Jejimon, Yu, na manggurgur o gurgurin si Inday Sara, which is hindi papayagan ng taong hindi papayagan ni Inday Sara na mangyari sa kanya yon bago manggurgur, okay, sa side ni Inday Sara. Alam niyo yan. So itong lahat ng ito cover up sa Vice Scam Committee report na final ni Attorney Vic Rodriguez
Pinoki, ni Congressman Ungab, okay, na pinagpapaliwanag sila, nagpetisyon sa Korte Suprema, itong si Attorney Pic, si Congressman Ungab at iba pang mga kasamahan na nire-request nila o hinihiling nila, pinipetisyon na sa Korte Suprema na pagpaliwanagin ang mga buwaka ng inang kasabwat ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, dahil ayon sa ating puting ahas, si Lisa Tanas ang nag-filled in the blanks. Sila ang nag-filled in the blanks ng mga figures, ng mga amount of money doon sa GAA o doon sa ganap na national budget. So kaya ganti ito kay Inday Sara para pagtakpan ng mainstream media na kasabwat ng mga buwaka ng Genuines. Yun yung nakikita ngayon, mga palangga. Sa 14 dapat may reply na sila. Sabi ni Sol Estela, oh yes. So binigyan sila ng 10 days para magpaliwanag kung sino o bakit bakante itong vice cam report na ito. Yun mga palangga. So kailangan tirahin si Sara Duterte, kailangan gurgurin ang mga vloggers, lumabas, magpagawa ng kwento laban sa mga Duterte, laban sa inyo, laban sa amin, mga vloggers, para nga naman ma-cover up itong mga kajotahan ng mga jutang ginina. Alright? Yes, Helen Torres, thank you so much. Grabe ang mga bangag, sabi ni W. Lingayen. Gloria Villaronte, nahulaan ka ko, madam. Okay. Lahat po ng pangyayari ngayon na naranasan ng vloggers, naranasan ni Inday Sara, na naranasan ko, ulit-ulitin ko. 2023 pa lang po sinasabi ko na sa inyo at ito na nga yung nagaganap ngayon na hindi natin papayagan. Sabi ni Students Learning, Kuyang EB's page was taken down. Oh, ito na naman. 'Di ba kay MJ, kay Crisette, ito nga yung gusto nilang gawin o yun yung ginagawa nila sa atin, na patahimikin tayo. I-shut down yung mga ngangabes. Alam mo, darating ang panahon, knock on wood, mga palangga, pag hindi kumilos ang mga dapat kumilos para gurgurin sa administrasyon ang mga buwaka ng inang to, huwag sana hayaan ng Diyos na magurgor itong ating mga palanggang mga vloggers, literally. Ito yung gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Ulitin ko po, ako ay kinasuhan ng 4 na kaso dito sa Amerika ng civil case, defamation, dahil sinasabi ng mga kalaban ko, mga proxy cases ni Lisa Tanas, na ang lumalabas sa bibig ko ay panira kay Lisa Tanas, kay Marcos, kay sa gobyernong bangag, dahil ano bang sinasabi ko? Isa lang. Marami actually. Magnanakaw sila. Kidnapper si Lisa Tanas. Judictus Benedictus si Bangag. Yun lang yun. So yun yung kinakaso nila sa akin dahil ako daw ay naninirang puri. Question. Ito ang mga binabanggit natin dito na si Marcos Jr. ay magnanakaw, ay paninirang puri. Yung mga sinasabi ko na si Robles ay sangkot sa mga kapangangawat sa maanumalya sa PCSO na hanggang ngayon hindi naibibigyan ng hustisya, hindi nagpapaliwanag, hindi ayaw bigyan ng time ng mga Huwad Committee, ang 433 winners, yung sinuwap na picture, inamin ni Robles na yung winner na nakamaskara kung todo pa, tinakaw nila yung damit from kamiseta, sinuwitch o sinuwap, face swap, doon sa winner. Nakalimutan nyo na yun eh. Kasi ganun yung mga Pilipino, no? Mapagpatawad. Lahat ng mga pagnanakaw nila, patawarin nyo na. Ganun na lang ang gusto nyong gawin kasi ayaw nyong kumilos. But again, hindi ako magsasawa na ipaalala sa inyo. Yun yung mga kinakaaso nila sa akin. Na nagsisinungaling ako, naninira akong puri ako nung sinabi ko na may anomalya sa loto. Yung kinakaso nila sa akin na sinasabi ko yung mga amiga ni Lisa Tanas na scammer, pero katulad ng Quiñones,
available publicly yung pang-scam niya even before my vlogging world, my vlogging moment o ano tawag mo dyan. Nakalagay yan, isa yan, it just so happened na magkadikit o nakakonect itong mga scammers kay Liza Tanas. Sa lahat po ng case ko dito sa Amerika, nakalagay doon ang pangalan ni Liza Tanas, ni Bangag, ni Tambaloslos. At yun ay dinidefend ng kanilang mga abogado, dinidefend ng mga kalaban ko, dinidefend ng dalawang designer na wala daw kanalaman si Liza Tanas at ang Bangag na administration. Lahat po ng case ko, present ang pangalan ni Bangag. Ganon din si Robles, ganon din si Zaldico na sinisira ko daw ang imahe ng House of Representatives. Can you believe that? Ako ang sumisira sa imahe. Yun ang fina-file nila na kaso sa akin. Yun ang defamation case nila dito sa akin sa Amerika. Kaya nila ako kinasuhan, hindi dahil para linisin ang kanilang mga pangalan, dahil never ever nilang malinis ang kanilang mga pangalang marumi pa sa pinakadugyot, pinakamabaw, name it. Yun mga kababayan. Gusto ko lang kayo i-remind. Now, what? Okay. Ulitin ko, ito ang ginagawa ngayon sa Zorro House of Representatives. Ito ngayon ang ginagawa sa inyo dyan sa Pilipinas. And I don't know, wala pang naghuramentadong brusko. And I'm looking forward, okay, na may maghuramentado dyan, okay, ng bonggang-bongga at nang matapos na itong mga kadyotahan nila. Alright, maghuramentado kayo, mag-speak up kayo. You know? Alam mo yung huramentado, di ba Tagalog yan? Okay. Punta na tayo sa kadyotahan ni Bangag. Alright. February 11 na ba ngayon sa Pilipinas? Yeah, 11 o magti-12 na. Alright. Nalo-lost, na ako, track sa time dahil, anyway. Ano ang importante sa inyo? O anong mahalaga sa inyo? Ano ba title natin? Nagbibenta ng suka versus nagbibenta ng pulburon. Mag-comment lang kayo dyan. Okay, recently, nagdakdak na naman si Bangag. Siyempre, yung mga dinadakdak niya ay February 12 na. Okay, thank you, my Don. Sorry. Oh yeah, 12 na nga pala. Sorry. Yeah, 12 na nga pala. Nakikita ko nga pala sa Anyway. So, nagsalita si Bangag Jr. Para i-promote ang kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan, nagkaroon sila ng proclamation rally para sa Bugo. Okay? Actually, dapat nila ginagamit ang pangalan Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas na pinamumugaran ng krimen, pinamumugaran ng Judictus Benedictus, at para sa bagong Pilipinas, baka maging legal na ang pulburon, katulad sa Colombia. Recently, di ba, nilegalize nila yung favorite ni Bangag. At yun siguro maging sanctuary ni Bangag kapag napatalsik na natin yan. Dahil doon sa Colombia, unlimited siyang magsingot. Hindi yan na kailangan magtago. Pwede siya mag-all out, suminghot ng pulburon. Now, sabi niya dito, doon sa statement niya, mga palaga, pinopromote niya ang kaniyang mga kandidatong mga kawatan. Sabi niya, napakabilis, sabi ni Bangag, napakabilis na pagdaan ng 3 taon, akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito na tayo sa darating na halalan ng Mayo. Okay. Hanapin na natin yung pinaka-importanting pwede nating sagutin. Okay? Ito ang hinayupak niya. Ang karaniwan sa aming mga kandidato, sabi niya, okay. Ito. Alright. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 local executives. Huwag na to. Basta ang pinagmamalaki niya dito, yung kanyang mga kandidato, alright, ang mga kanyang mga bangag na candidates para sa Senado na ito daw ay walang
Okay, mga subok na, matagal nang nagserbisyo sa publiko, ayan. Tapos sabi pa ito, nakakatawa 'to si Bangag, sabi niya, "Naaawa rin po kung minsan," sabi niya, "Na naaawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato." Alam mo, Bangag, okay, mas nakakaawa ka. Unang-una, uncontrollable o involuntary, okay? Ano yan, ano pala, ah, yes, nawala ako. Okay, uncontrollable ang iyong pagnanakaw, okay? Unang-una, ang iyong mga alyansa dito ay walang habas na nagnakaw nung nakaraan ng pamumuno nila at nung noon-noon pa nung sila ay pumasok sa politika katulad ng pamilya mong kawatan. Kaya wag mong ipagmalaki na nakakaawa yung iba dahil wala kang alam kung di suminghot. Sabi ni Bagag, dito po buo kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. So nagpalakpakan naman ang mga Bangag. Hindi totoo na buo ang mga buwakan ng inang ito. Dahil ang utak nila hindi buo. Sabog. Okay? Sabog dahil si Bangag ay wala sa ayos dahil ang kanyang neurons ay bangag. So hindi totoong buo ang Jutang Ginimis na ito. At hindi totoo ang kapakanan ng bawat Pilipino ang sinasabi ng hinayupak na to, kundi kapakanan ng kanilang pamilya, ng kanilang kaalyan.